Tahimik ang gabi nang maramdaman ng babae. Hindi ito ang tunay niyang asawa. Ang totoo, hindi naghihilik ang asawa niya, hindi nagyayayang magyakap, at hindi naghuhugas ng pinggan. Doon siya kinilabutan. Patay na pala ang asawa niya kahapon. At ang nakabangga nito, kapangalan pa niya. Pero minor injury lang ang tinamo. Pagdating ng mga anghel sa ospital, nagkamali sila ng kinuhang kaluluwa. Nang ibalik nila, sunog na ang totoong katawan. Dahil sa pagkakamali, inilipat ang kaluluwa sa katawan ng isang mayamang lalaking kapangalan, si Chahun, isang istriktong bank manager na inihahanda na para ilibing. Nagising siya at nagulat ang lahat. Dati seryoso at malamig siya, kaya't nagulat ang asawang si Yajin nang maging malambing at masayahin. Ang pumasok pala sa kanya ay ang kaluluwa ng isang simpleng chef, mapagmahal at masaya sa buhay. At nang mabalitaan ito ng media, kumalat ang kaguluhan. Hindi maintindihan ng mga doktor ang nangyari. Naguluhan siya sa mga tao sa paligid. Nang makita ang sarili sa salamin, alam niyang may mali. Tinawagan niya ang tunay na asawa, pero akala nito ay prank at binaba. Pati kaibigan, hindi siya nakilala. Pag-alis niya, may lumapit na mayamang babae na nagsabing, "Magpahinga ka muna." Para patunayan na ayos siya, sumayaw siya ng masaya. Lalo itong ikinagulat ng asawa. Siya pa rin ba ang dating seryosong asawa ko? Sa tulong ng kaibigan, nakalabas siya ng ospital at bumalik sa dating bahay. Doon niya nakita si Mira ng tunay na asawa. Sinabi niya ang katotohanan, pati mga sikreto nila bilang mag-asawa. Pero inakala ni Mira na isa siyang creepy na tao. Pagbalik niya sa bahay ng mayamang pamilya, naroon ang bagong asawa at 2 anak. Nalilito. Napaiyak siya sa banyo. Paglabas, nakita ni Yari ang lumang lingerie ng ibang babae at nagulat. Inisip ng pamilya na sinaniban siya, kaya tumawag ng pari. Pero nadapa ito. Maging ang soul collector sa puno ay napagod dahil ang laman ng katawan ay isang mabait na lalaking nangangarap magtayo ng maliit na kainan. Nang mamatay siya, nagsara ang tindahan at nabaon sa utang ang pamilya niya. Kahit labag sa loob, humingi siya ng tulong sa mayamang ina ni Chahun. Agad siyang binigyan ng malaking halaga. Nag-disguise siyang delivery boy at ipinadala ang pera kay Miran. Laking gulat ng pamilya sa dami ng cash. May kalakip pa itong sulat. "Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako." Habang ginagawa niya ito, hindi niya mapigilang maiyak. Malapit na siya sa tunay niyang pamilya, pero di niya masabi ang totoo. Pagbalik sa bahay ni Chahun, tumawag ang kabit nito. Sabay dating ni Yajin, nakita niya ang reaksyon ni Chahun at agad niyang naintindihan. "Kilalang kilala mo siya, di ba?" Doon niya na-realize may isa pa palang babae si Chahun at matagal nang gustong makipaghiwalay si Yajin. Sa opisina, may babaeng yumakap sa kanya, kaya dali-dali siyang umalis. "Loko ka pala," sigaw nito. Gabi, dumalaw si Hyjin. May gamot. Pinigilan niya. "May iba akong babae." Sa simbahan, nagsumbong siya sa pari. "Nag-iba na ako, katawan, lahat." Akala ng pari, nalilito lang siya. Kaya lumapit siya kay Away at naalala ang kanyang ama. "Si Papa lang ang maniniwala sa akin." Kasama si Asay, pumunta siya sa bahay ng ama. Pagharap pa lang, "Ako ang anak mo," sabi niya. Binanggit niya ang mga alaala, pero sinampal lang siya. "Nasiraan ka na rin ba ng bait?" Kinabukasan, tinawagan niya ang anak at nagkita bilang kaibigan. Pinakain niya ito ng paborito nitong pizza. Nalaman niyang nagtatrabaho ito sa mall. Nasaktan siya. "Anak," sabi niya, "ayaw naming magtrabaho ka ng ganito." Pagbalik niya sa bahay, may panibagong problema. Paborito raw ni Chahun ang pinya, pero hindi niya ito tiningnan. Nagduda si Hyjin. Hindi ito si Chahun, pero pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. "Guni-guni ko lang to." Pero hindi pa rin mapanatag ang puso ni Chahun. Pagdating sa opisina, laking gulat niya. Lahat nakapila para batiin siya. Ngumiti siya at yumuko pa. "Siya pa ba yung dating masungit na boss?" Tanong ng lahat. "Ano man to, magtutulungan na lang tayo." Nagulat ang assistant niya. Akala niya umaarte lang si boss. Sabi niya sa team, "May malaking mangyayari ngayon." Agad pumunta ang VP para mag-report, pero sabi lang niya, "Kayo na ang bahala." Tahimik lang siyang nakaupo, gulong-gulo dahil wala talaga siyang alam. Nang malaman niya ang tunay niyang tungkulin sa kumpanya, kinuha niya ang isang libro. At kahit di siya nakapag-aral, naintindihan niya lahat ng nakasulat. Ibig bang sabihin, hindi na wala ang alaala ni Chahun? Biglang pumasok ang sekretarya. "May international call kayo?" Nang sumagot siya ng tawag at narinig ang Ingles, kinabahan siya. Pero laking gulat niya nang naintindihan niya lahat at nakasagot pa ng fluent English. Pero nang hingi ng bank password, wala siyang maalala. Tumawag ang president. Kumustahin siya. Sabi niya,
Nakalimutan ko ang password. Bigla naman itong sinabi ng president. Nag-isip siya, paano niya alam ang personal kong password? Nagpa siya siyang umuwi ng maaga. Pero tinanong pa niya kung kanino magpapaalam. Lahat nagulat. Buti na lang at andyan ang kaibigan niyang guard. Boss, ikaw po ang may desisyon. Pagalis niya, nagbow siya at nagsorry. Akala ng staff, tapos na ang araw. Pero bumalik siya. Kung tapos na kayo, uwi na kayo. Kita tayo bukas. Akala ng staff sinusubukan lang sila ng boss, kaya balik trabaho silang lahat. Samantala, ang dahilan ng kaguluhan, ang mensahero mula sa underworld, ay sa wakas nakatanggap ng tulong. Dumating ang isang makapangyarihang nilalang na si Cat Guardian. Taglay ang libu-libong personalidad. Pumunta sila sa library at napansin niya na parang may iniisip siya. Biglang nagbago ng anyo si Cat Guardian, naging isang napakagandang babae. Isa itong pagsubok. Nang makita niya ang malandi nitong tingin, na-realize niya, nasa loob pa rin si Chahun. Kahit mukhang inosente, hindi pa rin nagbago ang pagkatao. Nang gabing iyon, nakita niyang gising pa si Yajin sa sala. Sumama ang anak natin sa treasure hunt, sabi nito. Gulat si Yajin, hindi mo ako pinagalitan ngayon? Mahinahon siyang sumagot. Ganyan talaga ang mga bata, sagot niya. Hindi mo siya pinalaki mag-isa. Nang makatulog si Yajin sa sofa, tahimik niya itong tinakpan ng kumot. Sa wakas, naramdaman ni Yajin ang malasakit ng asawa at lumambot ang kanyang puso. Lagi siyang tumutulong sa pamilya ni Miran, kaya tinawagan siya nito para tanungin kung bakit may bank manager na naka-hospital gown na tinawag siyang asawa. Hindi siya makasagot kaya nagsinungaling. May sakit ako noon, nalilito lang. Akala ni Miran, isa siyang mental patient. Nang tanungin ang koneksyon niya sa asawa nito, muling nagsinungaling. Nanalo kami sa lottery, pero tinakasan ko siya. Nang mabalitaan kong patay na siya, bumalik ako dala ang pera. Sabi ni Miran, miss na niya ang asawa niya. Naging alanganin ang sagot niya. Hindi matigil ang pag-iisip sa tunay niyang pamilya. Biglang tumawag ang teacher. Binugbog daw ang anak ni Chahon. Wala sana siyang interes, pero nang malaman na ang nanakit ay ang sarili niyang anak, natigilan siya. Dahil sa sinulat ng anak ni Chahon sa locker, sinuntok ito ng bata. Pero mas sinisi niya ang sariling anak para ipagtanggol ang isa. Nagulat si Yajin. Paano niya nagawang ipagtanggol ang iba at pagalitan ang sariling anak? Kalaunan, unti-unting nakakaramdam ng koneksyon ng anak na babae sa kanya, kahit hindi sila magkakilala. Paalala kasi siya ng yumaong ama nito. Lalong nalito si Yajin, kahapon lang, wala siyang pakialam nang sabihing nawawala ang anak nila. Pero ngayon, emosyonal siya sa anak ng iba. Siya naman ay unti-unting naaapektuhan ng bagong katawan ang kanyang isipan, at ang dating personalidad ni Chahun ay nagsisimula na ring magising. Kinabukasan, sinubukang bentahan ni Miran ng insurance si Chahun. Pero laking gulat niya nang kusa nitong sabihin ang ID number, iyon ang sa asawa niya. Napansin din niyang may halaman sa opisina na paborito ng asawa niya. Nang i-check niya ang record, lumabas na naaksidente ang lalaki sa parehong araw ng aksidente ng asawa niya. Nanonood si Miran ng panayam sa TV nang mapansin ang isang gawin ng lalaki. Isang bagay na tanging asawa niya lang ang gumagawa. Naalala rin niyang noong araw ng aksidente, dumalaw sa kanya ang lalaking ito. Posible kayang siya ang asawa niyang nagbalik? Habang pinapatuyo ni Yajin ang buhok, napatitig siya at nabighani sa ganda niya. Nahuli siya ni Yajin at napahiya ito. Agad nagtago sa kumot. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang unang date at halik, kaya bumalik ang mga alaala. Nagtanong siya, ganun mo ba talaga ako kamahal? Dinala siya ni Yajin sa mga lugar ng una nilang mga alaala. Pero ang naiisip lang niya ay si Miran. Ang totoo, namatay na ang tunay na asawa ni Yajin sa aksidente. Dahil magkapangalan sila ni Chahon, aksidenteng nakuha ng anghel ang maling tao. Napagtanto nila ang pagkakamali, kaya ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Chahon. Isang gabi, nagbihis si Yajin at naghanda ng romantic dinner para subukang buhayin muli ang init ng kanilang relasyon. Habang naglilinis siya sa silid-aralan nito, may natagpuan siyang kahon na puno ng mga bagay na hindi ginagamit ni Chahon, kasama na ang isang notebook na puno ng detalye tungkol sa iba't ibang uri ng luto. Naguguluhan siya. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang dati niyang asawa. Samantala, palihim siyang nakipagkita kay Miran na nagsimulang magduda. Baka nga siya ang namayapa nitong asawa. Dinala siya ni Miran sa maliit nilang kainan na dati nilang pinapalakad at nang makita ang emosyon niya, hindi na ito nakatiis at tinanong, "Ikaw ba talaga?" Ngunit hindi siya makasagot. Nahuli na siya sa dalawang magkaibang buhay. Para maiwasan ang gulo, itinanggi niya ito. Pero hindi sumuko si Miran. Dinala siya sa bahay nila at doon ay natural niyang nasabi sa ama ni Miran, "Huwag ka nang masyadong magpakapagod." Nagulat ang lahat sa mga alam niyang detalye, pero hindi pa rin niya inamin ang totoo. Hindi pa rin tumigil si Miran.
Kinausap niya ang ina ni Chahon at sa mga sagot nito, lalong tumibay ang hinala niya na ang asawa niyang matagal nang pumanaw ay muling nagbalik. Umalis siyang luhaan, baon ng emosyon. Hindi niya alam, unti-unti na ring nakakaramdam siya ng koneksyon sa katawan ni Chahon. Maging ang mga alaala nito'y nagsimulang bumalik. At nang maalala niya kung gaano kalamig at walang emosyon ang naging buhay ni Chahon kasama ang asawa nito, nakaramdam siya ng matinding guilt. Isang bagong problema ang dumating. Dahil sa biglang kabaitan ni Chahon, bumaba ang performance ng bangko. Napagpasyahan ng management na palitan siya bilang chairman. Pero ang mga dating ayaw sa kanya, ngayon ay panig na sa kanya. Dahil sa kanyang kabutihan, bumalik siya sa opisina, pinatugtog ang paboritong kanta ni Chahon at sa pagdilat niya ay muli siyang naging dating Chahon. Matatag ang lakad, iniwan niya ang bangko na parabang may matibay siyang pasya. Pagharap niya sa boss, binalik niya ang dating tikas, kaya't nagulat ito sa kanyang presensya. Sa parehong oras, naospital ang biyenan ni Miran dahil sa matinding pulmonya. Agad siyang tumawag kay Chahon. Nang kailangan ng pirma ng kaanak, hindi nagdalawang isip si Chahon na pumirma. Sa sandaling iyon, naniwala si Miran, siya nga ang tunay niyang asawa. Nang sabihan niya ang ama, "Magpahinga ka na po," hindi ito nagulat. Doon ipinagtapat niya ang kanyang totoong katauhan. Sabi niya, "Aayusin ko lahat at babalik ako." Pero tumanggi ang ama, "Huwag ka nang bumalik. Manatili ka sa bagong pamilya mo." Narinig ito ni Miran. Alam niyang iniisip lang ng ama ang kapakanan ng anak. Pero nasaktan pa rin siya. Tinanong niya si Chahon, "Bakit hindi mo inamin ang totoo noon?" Sagot niya, "Dalawa na ang alala ko, kay Chahon at ang sa akin. Bigyan mo lang ako ng panahon." Lalong nadurog si Miran, pero wala na siyang masabi. Tinutupi ni Yajin ang mga damit ni Chahon nang tumunog ang cellphone. Sa screen, wife calling. Pero ang cellphone niya ay nasa tokador. Sinagot ang tawag. Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, nanlumo siya. Tinawagan ang number ni Chahon. Nakita niyang ang pangalan niya ay nakasave bilang GODESS. Doon niya naunawaan ang lahat, pero wala siyang sinabi. Tahimik niyang ibinalik ang telepono na parang walang nangyari. Sa isip niya, asawa ko pa ba talaga siya? Pero paano na lahat ng pinagsamahan nila? Pawang kasinungalingan lang ba? Gusto man niyang tanggapin ang katotohanan, hindi pa rin niya magawa. Hindi siya nakatulog buong gabi. Iniisip kung may paraan bang walang masasaktan sa pagitan ng dalawang pamilya. Pero buo na ang pasya ni Miran, babawiin niya ang asawa niya. Kinabukasan, tinawagan niya si Y. Nalaman niyang nasa supermarket ni Yajin ito para sa isang event. Habang matatapos na ang trabaho, napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Yajin. Paglingon niya, dumating na si Miran. Nagkaharap ang dalawang babae, atensyonado ang hangin. Lumapit si Miran. "Ngayong gabi, sabay tayong maghapunan." Sagot agad ni Yajin, "Mag-lunch tayo ngayon." Naipit siya, litong-lito. Mabuti na lang, may kasamahan na nagsabing, "Sabay-sabay na lang tayong mag-lunch." Ang tanghaliang iyon marahil ang pinaka-hindi komportableng kainan. Nang tanungin ang relasyon niya sa dalawang babae, sabay na nagsalita sina Miran at Yajin. Walang gustong magpatalo. Sa gitna ng tensyon, nagdahilan siya at umalis. Pagkaupo sa kotse, dumating ang mensahe ni Yajin, kasunod ang kay Miran, parehong may halong pag-ibig, guilt at responsibilidad. Samantala, abala si Miran sa pagluluto. Sabi niya sa kanyang biyenan, uuwi siya para maghapunan ngayong gabi. Samantala, sinabi rin ni Yajin sa kanyang biyenan, "Ako na ang bahala sa hapunan." Pareho silang naghanda, nag-ayos. Una siyang pumunta kay Yajin. Sinubukan niyang alalahanin ang masasayang alaala nila, pero nakita niya ang huwad na pag-asa sa mga mata nito. Tahimik niyang sinabi, "Alaala na lang ang meron sa amin ni Chahon." Sunod niyang pinuntahan si Miran. Tuwang-tuwa ito at walang tigil sa pagsandok ng pagkain, pero kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mukha. Ramdam ng ama ang layo nila sa isa't isa. Hindi naging maganda ang hapunan. Kinagabihan, magkatabi sila sa kama, ngunit napagtanto ni Miran, "May kulang pa rin sa amin." Malungkot na naghihintay si Yajin araw-araw. Isang gabi ay nawalan siya ng malay. Agad tumawag ang anak sa ama. Nang malaman niya, pinili niyang puntahan si Yajin, kahit tutol si Miran. Habang papalayo siya, umiiyak si Miran at nagmakaawa. "Huwag kang umalis." Pero pinakawalan niya ang kamay nito. Sa puntong yon, naunawaan ni Miran ang lahat. Sa gitna ng luha, sinabi niya, "Umuwi ka na sa tunay mong tahanan." At doon, sinimulan niya ang bagong buhay kasama si Yajin. Hindi na lang siya isang bank manager o simpleng chef, kundi isang taong may dalang alaala ng pareho. Isang bagong simula, isang bagong pagkatao, naging perpektong asawa at mapagmahal na ama na siya.
Akala nila'y payapa na ang lahat, pero may isa pang pagsubok ang kapalaran. Isang araw, nagkita sila ni Miran sa grocery. Nag-alok siyang ihatid siya at pumayag si Miran. Habang hinihintay ang sasakyan, may bumangga kay Miran at nahulog ang mga pinamili. Nang pupulutin na niya ito, biglang may kutseng sumalpok sa kanya. Nakita niya si Miran duguan. Sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat pero hindi na siya nailigtas. Pumanaw si Miran sa parehong ospital. Naroon ang anghel na may pagsisisi. Nagpakita siya at isiniwalat niya ang buong katotohanan na aksidenteng siya ang nakuha imbes na si Chahon at doon nagsimula ang lahat ng gulo. Nang siya ay umuwi, kinuha ang isang notebook at isinulat ang ilang mahalagang bagay. Pumasok siya kwarto. Sa mga mata niya, naroon pa rin ang pag-ibig pero dama rin ang lungkot. Niyakap niya si Yajin ng buong pagmamahal. Sa mismong sandaling iyon, pinayagan ng anghel na ibalik ang oras. Bumalik ang lahat sa mismong punto kung saan nagsimulang magkamali ang lahat. Si Chahon ay muling naging walang puso. Si Yajin gustong makipag-divorce. Siya naman ay nasa maliit na restaurant. Bumalik sa orihinal na ayos ang lahat pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Nanaginip si Chahon ng mga alaala bago ibinalik ang oras. Pagkagising, dali-dali siyang nagtungo sa study at binuksan ang notebook na iniwan ng chef. Lahat ng kaganapan ay nakasulat hanggang Abril pero Marso pa lang, kinabukasan, habang palabas ng bahay, nakaramdam siya ng masamang kutob. Sa halip na magmaneho, naalala niya ang aksidente at nagpasya na lang huwag pumasok. Pumunta ang chef sa bank para mag-loan, pero may aktibong loan na raw sa pangalan niya. Hindi niya ito matanggap. Nang malaman ito ni Chahon, nagsagawa siya ng investigasyon at nalaman na wala na sa kumpanya ang nag-asikaso ng loan. Nagdududa siya at pinayuhang umuwi muna siya habang inaayos ang lahat. Biglang bumalik lahat ng alaala kay Chahon. Ang aksidente ay dahil sa siraang preno at ang chef ay muling nabuhay sa loob ng kanyang katawan. Kahit binalik ang oras, dala pa rin niya ang lahat ng alaala ng chef, pati ang sarili niyang mga alaala. Nasa bahay si Chef at Miran at nag-aalala tungkol sa loan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Galing kay Bank Manager Chahon. Pinapunta siya sa bangko para magkita. Nang magharap ang dalawang Chahon na parehong pangalan, kapwa nila naramdaman ang kakaibang pamilyar na koneksyon. Parang kilala na nila ang isa't isa. Sinabi ng manager na siya na ang bahala sa problema sa loan. Ngayon lang ako nakakita ng taong kapangalan ko, sabi ni Chahon. Di nagtagal, tahimik na binisita ni Chahon ang maliit na restaurant ng chef. Habang pinapanood ang masayang pamilya ng chef, nakaramdam siya ng kakaibang init sa puso. Sa isang tulad niya, na dati walang pakialam. Unti-unti siyang natutong magmahal hanggang sa mabigla ang sariling pamilya sa pagbabago niya. Pagkatapos ng hapunan, kusa pa siyang nag-alok na tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Paano ka naging ganito? Bakit mo ako ginugulat? Tanong ng asawa niya. Pagkatapos, inaya niya si Yajin na maglakad. Sa ilalim ng kanyang taus-pusong pag-amin, dahan-dahang gumaling ang sugatang puso ni Yajin. Kinabukasan, dumaan si Chahon sa bahay ng chef at nasalubong si Miran. Agad niya itong nakilala bilang bank manager at taus-pusong nagpasalamat sa tulong sa kanilang loan, sabay niyang iniabot ang munting regalo. Sa huli, tumingala si Chahon sa langit at nagpasalamat sa himala. Nangakong mamumuhay na ng masaya, dito nagtatapos ang kwentong puno ng pag-ibig at milagro